to talk about the conclave. We have Father Earl Tan of Pontificio Colegio Filipino in Rome. Father, welcome back to Morning Matters. Thanks for being with us. Good morning, Gretchen. Good morning na rin dito sa Rome. Hey, Father, ang daming usap-usapan tungkol sa kung gaano kabilis o sa kung gaano katagal itong conclave na ito. Pero bago natin puntahan yan, help us understand the key rituals that will go down today. There is a Mass later on at 10 a.m. in Rome, and the whole process of what's going to happen. From your point of view, anong significance ng mga mangyayari today? Well, ipapakita o makikita natin sa simbahan na ang simbahan ay simbahan, no? Na yung makikita nating start ng conclave is a liturgical event. Makikita natin yan sa isusuot o sa suot ng mga cardinal natin mamaya o dito sa Roma, no? Mamayang hapon sa pagsisimula ng conclave, no? So, from the Pauline Chapel, magpo-procession sila while singing the Litany of Saints, then while wearing their choir dress, no? So hindi sila yung katulad ng nakikita natin na naka-black na sutana and merong sash na, no, pero totally in red. Ang tawag natin doon ay choir dress na sinusuot sa mga liturgical events, no? Tapos yung significance ng Litany of Saints, no, na habang nagpo-procession sila, tinatawag natin yung mga kapatid natin na nasa langit na, mga mapalad na nauna na sa atin, to pray for and with us for the start of the conclave. And then, of course, yung mga nabanggit din kanina sa balita ninyo na yung pagkanta ng Veni Creator Spiritum or Come Holy Spirit, yung Holy Spirit, God, the third person of the Blessed Trinity, na siyang nag-animate, no, sa simbahan. So those little signs, little details ay nagpapakita yung simbahan kung ano siya, na siya ay isang simbahan o tinatawag nga rin natin na katawan ni Kristo, na si Jesus ang ulo ng katawan ng simbahang ito. At ito nga, sa storya ko rin kanina ay nakakatuwang makita, yung pinanggalingan nung conclave mismo and why they are secluded in one place. It was because of the political and personal interference in the election of a pope that happened back in Viterbo, na nagkaroon ng 3 taon na conclave nung panahon na yon kasi hindi makapag-desisyon kung sino ang susunod na Santo Papa. Tingin mo ba, sa iyong palagay, itong mga nababasa namin mula dito sa Manila ay makakaapekto dito sa pagdedesisyon ng mga kardinal? Nababasa kaya nila itong mga isyong ito, o is it mostly us, the lay? Well, siguro, kung titignan natin, no, sa Pilipinas pa lang yan. No, kung titignan natin yung social media, kung saan-saan yan, no, kung ilang bansa meron tayo, lahat yan, baka may nilalabas. No? Kaya malaki rin yung factor na pagpasok ng mga cardinals sa conclave ay wala silang mga cellphone, no? Wala silang mga gadgets, no? Para silang nasa isang retreat na kung saan kikinig sila sa meditations na ibibigay ng kapwa nila mga kardinal o mga pare. At the same time ay yung mga pinag-usapan nila sa pre-conclave meetings ay napakahalaga, pre-conclave congregations, kasi kumbaga ginigiya sila sa sitwasyon ng simbahan, ginigiya sila na makilala yung mga kapatid nilang kardinal na boboto at maaari nilang piliin, at ginigiya sila na mag-detach, no, sa mga external na mga bagay na pwedeng maka-apekto sa kanilang pagdidesisyon sa pagpili ng nais nilang iboto sa conclave. And yet, with all of that, in the past 4 conclaves have gone down quite fast. It happened in 2 days. Napakabilis. What is your expectation for this conclave? Pag pinag-uusapan natin yung composition ng cardinals, we do know that this is the most diverse yet, with more representation from Asia, from Africa. Narinig din natin yung mga reporters saying that
the general congregations were a period for these cardinals to get to know each other. At tingin nyo ba ito ay magiging mahaba o magiging mabilis? Gretchen, the truth is we don't know. No? Since we'll be waiting for the results starting dito, mamaya, sa inyo, dyan, bukas, either this evening here in Rome. But, well, we can simply hope in God na it won't last long, no? Since the cardinals were given the opportunity to know the current situation of the church and each other through the pre-conclave congregations, no? Kung mabilis o mahaba, malalaman natin. Pero sana, para sa akin, sana ay hindi siya magtagal, no? Kasi marami rin tayong mga concerns sa simbahan na, well, kailangan nating asikasuhin at kailangan magpatuloy ng simbahan. Well, what we can do is really to take a look at what is certain, and that is the apostolic constitution that guides this conclave. Ano ba, Padre, yung apostolic constitution? Pag sinabi natin, pinag-usapan natin yan, is it the same in the secular world like the Philippine Constitution? Is there a body or body of law governing everything that is constant, and how can that be changed? Okay. So yung Apostolic Constitution, well, considered siya na kumbaga solemnly promulgated, no, or issued by the Pope in his own name, no? So posible yung Constitution nagde-define niya ng church teaching, or pwedeng ecclesiastical structure, pwedeng patungkol sa batas ng simbahan, no? So yung difference niya doon sa, halimbawa, gamitin natin yung 1987 Constitution o saligang batas na tinatawag natin. Yung saligang batas natin sa Pilipinas, pamantayan ng struktura at kapangyarihan ng Estado, o yun, yung framework, no? Yung Apostolic Constitution naman ng simbahan, yun, patungkol yan sa simbahan, na sumasagot patungkol sa pananampalataya at disiplina o gawain ng simbahan. No, halimbawa, patungkol yan sa sede vacante, paghala ng Santo Papa, yun, yung Universi Dominici Gregis na Apostolic Constitution ni Pope Francis and ni Pope John Paul II. Okay, so ito ay ito yung set of laws governing the conclave. But according to the Apostolic Constitution, there are 120 cardinals. Why is it that we have 132 electors going in there, or 133 going in there, more than the 120 required by the law? Okay, so according sa declaration nung kay John Paul II na Apostolic Constitution, sa paragraph 33, inaalaw na 120 cardinals ang bumoto, no? However, no, and base rin yan doon sa nirelease na declaration ng College of Cardinals, Pope Francis dispensed this numerical limit by creating more than 120 cardinals under 80. No? And since sa same constitution din, no, sa paragraph 36, it gives a cardinal, no, the right to elect the Roman pontiff having been created as a cardinal. No? So makikita natin at mababasa natin doon na how do you say this? Dinispense, no, ni Pope Francis yung numerical limit na 120. So, kaya yan, you know, so 135 pero actually yung boboto ay 133. Okay, sa pagbabago ng mga rules na yan, does that power lie solely on the Pope? Well, yung patungkol diyan, kung titingnan natin yung canon law, ang pontiff, ang supreme pontiff ang may kapangyarihan, no, patungkol sa batas at sa disiplina ng simbahan. Ngayon, ang tanong ay paano kapag wala ang namatay ang Santo Papa, no? Sino yung nagra-run, no? O may kapangyarihan patungkol sa mga ganyang bagay, no? Yung cardinal electors na patungkol sa mga bagay na maliliit na detalye, syempre, at syempre sa basic government ng simbahan. Actually, nakalagay din dun sa
Apostolic Constitution ni Pope John Paul II, na St. John Paul II, kapag may mga ilang bagay na patungkol sa eleksyon by a majority opinion ng College of Cardinals ay pwedeng i-consider, no? Para magkaroon ng clarification sa ibang mga bagay na medyo kailangan ng pagpapaliwanag. And speaking of a majority vote, a two-thirds vote is required to elect the next Holy See. How long can that go? If you take a look at the Constitution, pag sinabi nating two-thirds vote, can it go on and on? Ay posible itong umabot ng taon din. I mean, ayaw naman nating maging ganun, pero what is possible under the Constitution? Well, kaya maganda mabasa yung Constitution, which is available, no, sa internet, no, para sa mga gustong basahin ito. Medyo marami nga lang mga pananalita tayong makikita doon. After 7 ballots at wala pa rin, no, na ma-elect, ay magkakaroon sila ng pause, no. Ang minimum nakalagay, ang minimum ay 1 day for prayer, for reflection, for meditation, patungkol doon sa nagiging resulta. Then after after the break, 7 ballots ulit. Then kapag wala ulit, no, ang mangyayari ay magkakaroon ulit sila ng pause. No, so yan ay para ma-enlighten din, no, yung mga kardinal para sa pagdedesisyon nila patungkol sa ano. So hopefully ay hindi naman magtagal katulad nung mga, sabihin natin, mga Middle Ages na umaabot ng gano'n na 2 taon, 3 taon, no. Siguro naman ay hindi makatwiran ang mga eminent cardinals natin na nandito ngayon sa Roma para sa conclave. Ay, Padre, bilang panghuli, no, as we go into the conclave, I wanted to ask a personal question. To your point of view, what do you think are the values that the next pontiff should have with the challenges of the modern church? Kilala ninyo ang tatlong cardinal, nakakausap nyo, nakakasalamuhan nyo, you have an idea of how it is in Rome. Ano ang kinakailangan ng susunod na Santo Papa? Well, we need to have a good shepherd who has this heart of Jesus, no? True and faithful, kind and loyal, meek and lowly. Very simply said. And bringing us back to the heart, of course, those were also values that Pope Francis embodied in his 12 years in the seat of Rome. But in the meantime, thank you so much for shedding light and bringing us clarity over the traditions of the Catholic Church. Thank you very much, Father Earl Tan of Pontificio Colegio Filipino, for joining us here on Morning Matters. Thank you, Gretchen.